Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang matinding pasabog ang yumanig sa mundo ng politiko. Barbers na haharap sa posibleng pagkakakulong ayon sa mga ulat. Siya ay itinurong sangkot sa iba't ibang anomalya. Ang mas nakakagulat, isinangkot din niya si Kuting ng Norte sa mga katiwalian. Inamin umano niya ang kanilang sabwatan sa madilim na transaksyon. Dahil dito, lalong lumakas ang kaso laban sa kanila. Ang Korte Suprema ay nakatakdang maglabas ng desisyon sa lalong madaling panahon. Hindi na makakatakas pa sa batas ang mga sangkot. Maraming mamamayan ang nagulat sa biglang revelasyon. Ang mga ebidensya laban sa kanila ay umano'y matibay at hindi na matitinag. Ang publiko ay nag-aabang sa magiging hatol ng korte. Ang kaso nila ay nagdulot ng matinding kakabahagi sa opinyon ng bayan. Ang mga taga-suporta nila ay nagtangkang ipagtanggol sila, ngunit nahirapan sa bigat ng ebidensya. Ang batas ay patuloy na iiral kahit sino pa ang masagasahan. Ang tanong ng lahat, may pag-asa pa bang makaligtas si Barbers at Kuting sa parusang naghihintay sa kanila? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi natin alam, baka may kasamang assassins yung bruha na yan. Dahil yan ang promotor ng nagpapagurgur sa akin. So napag-alaman natin na pinupwersa ni Lisa Tanas na dumami ang audience. Yes, dumami ang audience sa kanyang eksena, pero siya ay pasikretong pumunta dito. May announcement ba? Hindi. Naglamyad ang bruha at hindi rin natin alam. Baka pinuntahan niya yung mga assassins na pinadala niya sa akin at binigyan niya ng binigyan niya ng what do you call it? Ayan natin. Bibigyan niya ng allowance kasi meron palang Manila International Film Festival, yung mga ganitong kadyotahan, alam niyo, na mga ganitong klaseng program. Kahit na noon pa, before Maharlika, before pinanganak si Maharlika, ay lalo na kung ang mga uma-attend dito ay katulad ni Lisa Tanas. Katulad ni Lisa Tanas, ito ay dapat ay hindi sinusuportahan, lalo na kung ito ay puro jotahan lang. But anyway, siguro may mga kaibigan tayong pupunta dyan. Hindi natin alam, but definitely hindi tayo pupunta dahil baka bit-bit ni Lisa Tanas ang kanyang mga Romanian assassin. So nandito ngayon, 'di ba, sikreto. Hindi niya ina-announce kasi ang talagang mission ng bruha ay gapangin ang President Trump na parang makipag-meeting siya. Pero ayun, inisnab ang kanyang magang beauty. Kaya naman pala, hindi beauty, no? Ang kanyang magang kafangitan. Kaya naman pala nagpatuslok o nagpasapak siya dahil sa kanyang paggapang dito sa Amerika. Ikaw, Jutang Ginemes ka, Liza Tanas. Okay? Hindi ka magwawagi sa lahat ng kahayupan mo. Magbabayad ka, talagang walang hiya ka. And now, okay, of course, ang pag-uusapan natin, patungkol pa rin sa mga fake news na ipinibintang sa atin. Okay, so yung patungkol sa pag-file ng case ng aking mga palangga, mga kasama ko, kasama yan sa 37 noisy o 37 na inaakusahan kami na pogo at narco vloggers. Bibigyan ko lang kayo ng konting background kasi meron kaming group chat. And I would like to thank you, Commissioner Rowena Guanzon, na ikaw naman ngayon ibinoboljak ng mga kapinklawan mo dahil. Naku, alam mo, kababayan ko yan, si Rowena Guanzon. Kaya lang, nung panahon ng bardagula namin, nung bangag, nung ako ay bulag na bulag pa, dito sa mga bangag na Addictos Benedictos, ay gigil na gigil talaga ako dyan kay Commissioner Rowena Guanzon. Diba?
Alam niya yan. Kasi siya yung commissioner dati sa COMELEC at gigil na gigil ako dahil nga doon sa disqualification case ni Bangag. Siyempre, akala natin, ibabangon niya yung Pilipinas bilang isang supporter na akala natin itutuloy ang magagandang ginawa ng father niya at hindi yung mga masasama at yung build ni Pangulong Duterte. Talaga naman ngayon nagboldyakan tayo naman with Rowena Guanzon. Pero bakit ko ba binoldyak si dating Commissioner Rowena Guanzon? Kasi nga, lagi siyang gumingi-ingiwi na ganon. At sinasabi niya na addicto si Bangag Jr. Siyempre, bilang isang supporter, masasaktan ka. Kita mo, siya na lang ang halos visible na nag-iisang anti-Marcos talaga. Yan ang sinasabi ko na may paninindigan yung tao, principled Ilongga yan eh. Alam mo, sa totoo lang, gigil na gigil talaga ako sa kanya dati. Diba? It's the same thing nung, shout out kay Doc Lenny dito, no? Na gigil din siya dati kay Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Gigil na gigil din si Doc Lenny. Alam ko nanonood ka. Gigil siya kay Attorney Vic Rodriguez dahil nga sinuportahan si Bangag. At nung pumunta si Attorney Vic Rodriguez dito, sinabi niya mismo yan dun sa aming forum, no? Nagigil ako sa'yo dati, galit na galit ako, ganyan. And nung si Attorney Vic ay nag-expose na rin sa lahat ng kademonyuhan ng gobyerno ni Bangag, minahal niya na si Attorney Vic. It's the same feeling yung kay Madam Rowena Guanzon dahil isa siya sa mga nag-facilitate o tumulong sa amin. Actually, isinasama ko na yung sarili ko kasi supposedly kasama ako dito sa pag-file ng libel case, okay, laban kay Barbers. Kaya lang, nag-uusap kami nila, Cathy, lahat sila, kausap ko yung mga yan sa group chat, na ang sabi ko, kayo na lang muna mag-file ng case. Kasi, syempre pag nag-file ako ng case, kailangan ko pumunta ng Pilipinas. Diba? Alam nyo naman, pagtungtong ko pa lang sa airport, tatamnan na ako ng pulburon ni Lisa Tanas. At sasabihin, ibabaliktad na ako ang nagpupulburon. So, bakit ka papasok sa laban na alam mong hawak ng mga demonyo pati airport? Diba? Kaya sabi ko sa kanila, you just go ahead. I'm here na nagsuporta sa inyo, ganyan, unahin nyo na. So, unahin nyo na yung mga jutang ginimas yan. Dahil, diba, pinapatawag kami para mag-investigate, para imbestigahan daw ang mga narco and pogo vloggers. So, pinagbibintangan kami ang mga anti-bangag critics or vloggers na kami ay binabayaran ng pogo operators at yung mga narco o polboronic. Pero ang totoo, itong bangag na administrasyon na ito talaga ang nakikinabang sa pogo at saka sa polboron. At yung sinasabi ni Barbers na yung jutang ayaw na kasing minumura siya eh. Ikaw ba ka ng ina mo, di ba? Kung ayaw mo palang mamurang, ba ka ng inang trillion times ka? Hindi ka na sana nagpolitikong hunghang kang animal ka? Di ba? Ang pinag-uusapan dito, public interest. We talk about your corruption, lahat kayo, mga jutang ginimis kayo. Dahil pasweldo kayo ng bayan. Tapos kami ang pagbibintangan mo na nga kami ay narco, kayo dyan sa Tricom o Wadcom. Actually, mga kababayan, di ba si Cathy naging emotional, si Cathy Binag, si MJ naging emotional kahapon dahil yun na, kinakwento ni MJ na may mga elderly na yung kanyang like mother na dapat, yung time na yun, sa totoo lang, tama dun si MJ, na yung ginagawa ng Wadcom na ito or Tricom na ito ay panggigipit. Kasi ang sinasabi ng mga hinayupak na to, inimbitahan ang mga vloggers para daw sila mag-imbestiga, para makatulong. Kinuha kaming mga resource person in aid of legislation. Pero ang totoo, hindi naman kami inimbita para makatulong ang aming mga insights o aming mga expertise para i-improve ang batas ng patungkol dito sa pag-suppress nila ng freedom of speech. Sabi nga ng batas, hindi ka pwedeng gumawa ng batas
na supilin, okay, ang ating malayang pagsasalita, pagpapahayag ng opinyon at kung ano pa. Kaya nga pa ulit-ulit nating sinasabi, mga kababayan, kung gusto pala nila na magkaroon ng mga vloggers. Kasi if you talk about vloggers, huwag ka lang tututok dun sa anti-mga vloggers. Marami mga entertainment vloggers na nagpapakita ng mga latbi nila, mga kabigaan, kadyutahan na nakakasira ng ng mga kabataan. Marami mga kabataan ngayon na nag-aspire na maging mga vloggers na ginagawa na lang yung mga kaletsyan. Yung iba kumakain ng tae. Hindi, di ba may mga ganon? Yung iba kumakain ng, yung mga ganon. Yung iba pinapakita yung bilat na parang magbuka-buka ng mga kipay nila para magka-views lang, katulad ni Lisa Tanas. Di ba? Nangingidnap yung jutang Genemes na yan. Sabi nga ni Pinoy Ako PH, the most sued government ever, Bangag administration. So ngayon, mga kababayan, kaya naman, yung pag-file ng libel case, cyber libel case, dito kay, pangalan nito, kay Barbers, ay deserve niya. Okay? Pero ngayon, tignan natin. Okay? May sinasabi siya na parang duwag daw itong mga tayo, 37 vloggers, and ginagamit lang daw natin. Mamaya basahin ko yung statement niya, no? Ginagamit lang daw yung batas para magtago kami, or i-take advantage daw yung batas para magtago kami at hindi kami pupunta dyan sa kanilang TRICOM hearing na yan. Kung hindi ka naman kabubububuhan ka jutang Genemes, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginagawa? Isama ko na yung sarili ko, yung mga palangga ko dyan, although I'm not included sa nag-file ng case, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginawa ng mga anti-bangag vloggers? Nakasuhan kang hinayupa ka sa pag-aakusa mo sa amin na kami ay narco and pogo vloggers. Dahil yan ang pakalat yung fake news eh. Diba? Na kami ay trolls. Pero ang baka ng Genemes kayo, si Lisa Tanas at si Marcos Bangag, ang mayroong trolls. Kahit tignan nyo ang kanilang account ngayon, ang dami ko ng mga in-expose dyan, mga screenshots, na mismo yung nung Presidential Communications Office na yan ang nagpapakalat ng fake news. Yang si Bukangkang na tinanggal nilang undersecretary. Di ba? Meron tayong screenshot na pinersent na allegedly siya ay kumukubra ng 3 to 5 million pesos, mga kababayan, na budget para sa kanilang mga bangag vloggers or pro-bangag vloggers. Okay? Siguro binibigyan na ng barya pero malaki pa rin itong mga pro-bangag vloggers, tapos according to our source ay bumubulsa ng 3 to 5 million pesos. Ngayon, ito si Lisa Tanas, di ba, sinabi ko sa inyo, meron din tayong source dyan na may binabayaran siyang firm na 5 million a month. Ang firm na binabayaran ni Lisa Tanas para mag-trolling, magsabi na siya ay mudlo, na hindi siya mudlo, hindi siya butod. So bakit tayo lang ang iniimbestigahan na anti-bangag vloggers? So makikita mo talaga na ang target nila is tayo, right? Trollbuster. Okay, basahin natin to. Okay. So dahil nga doon sa pag-file ng case kagabi, kahapon dyan sa Pilipinas, nila Cathy, I hope makausap natin si mga palangga natin no soon. Excuse me. Ngayon, ang sabi dito ni vloggers, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Alright? Sabi dito, dahil nga sa pagsampa ng libel case sa Quezon City Prosecutor's Office ng ating mga palaban at matatapang na mga anti-bangag vloggers laban nga dito kay Barbers, siya ay talagang sinasabi niya na bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Mamaya isa-isahin natin yon. Kung natatandaan ninyo, noong December, nagsumulat itong si Barbers sa NBI na imbestigahan, ang sabi niya na imbestigahan ang narco vloggers.
na posibleng connected sa mga pogo. Actually, hindi niya lang sinasabing allegedly eh. Marami siyang mga interviews outside sa kanyang parliamentary immunity sa loob ng Congressista, House of Congressman, mga kababayan, na talagang mayroong malisyosong pag-aatake sa amin na kami ay pogo or narco vloggers. Imagine mo, 'di ba? Dahil kasi 'di ba, may lumabas kasi na article, I forgot kung saan galing 'yon, na si Barbers ay inakusahan nung particular I think taga Bukidnon din 'yon yung sumulat na 'yon. Na inakusahan siya at ang kanyang mga pamilya na mga pulboronic diyan sa kanilang lugar. Kaya galit na galit siya ngayon, 'di ba? Kaya nga dapat ikaw ang imbestigahan ng NBI, nahunghang ka. 'Di ba? Ikaw diyan ang head ng House Committee on Dangerous Drugs. Pero ayaw mong ipatawag si Cathy Binag patungkol sa accusation niya na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus at si Lisa Tanas, kidnapper, tsakera smuggler, ay inabutan siya ng droga o pulburon. Di ba? Ikaw yung head. Pero gusto niyong punterian dahil magkakasabwat kayong hinayupak kayo na talagang patahimikin kami. You know why? Mga palangga, alam naman natin, alam nyo naman yan, na kaya kami pinapatawag dyan sa committee na mga huwad committee na yan o TRICOM na yan, kasi nga iko-contempt kami. Diba? Kayo dyan. Ako gugurgurin talaga ako dahil, prior to that hearing na yan, si Lisa Tanas at si Robles kasama yan sa kaso ko na merong nagbigay sa atin na na impormante na gugurgurin, na pinagugurgur nila ako. So kaya itong nangyayari sa ating mga palangga, actually slight lang, wala pa to sa nangyayari sa akin. Sa ginagawa nilang, akala nila kasi mapapain, madidrain nila ako physically, mentally, financially. Yun kasi yung target nila. Alam nyo naman, last year, sunod-sunod yung kinaso nila sa akin. 4 cases, lahat yung defamatory. Hinabol nila ako dito, di ba? Civil case yun, mga palangga. Kaya nakapag-file sila dito at ginagastos nila ang kaba ng bayan. At yung isa nga, dismissed with prejudice. At yung isa, yung una, napag-alaman ko, tumawag pa talaga sa kanyang mga amiga, mga kaibigan na, sabi niya, papailan ko ng kaso si Maharlika kasi puponduhan at si Lisa Marcos, silam ang magbabayad sa kanyang lawyer's fee. Kaya ngayon, umiikot ang tumbong ng mga buwaka ng inang to, di ba? Na pinaimbestigahan din. Ipinapropose nila yan. Isa sa mga cases ko dito, mga kababayan, pinapropose nila, gusto nilang malaman yung finances ko. And I will fight. Okay? Kung sino ang gumagastos daw sa case ko. Yan ang challenge ko sa mga bangag na ito. Okay? Kasi, iniisip nila, okay, ang nasa utak nila, ako ay pinupondohan ng narco o ng pulboronic kung sino pa man. Ganon din yung pagbibintang nila dito sa ating mga vloggers dyan, anti-bangag vloggers. Wala silang makikita hanggang sa huling laban na ito, wala silang makikita na ni piso ay nagbigay ang narco o pogo sa akin o dito sa itong mga palangga ko. Dahil ang nakikinabang sa narco at pogo ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas, election season pa lang. Yung isa yan sa mga expose ko at eto nga eto sinasabi ko. Mga kababayan, ang pagpapatawag sa atin sa Congress sa aming mga NARC 37 ay talagang para i-contempt kami, para ikulong kami, magkamaliman kami ng, actually kahit hindi ka magkamali ng iyong pagsagot, ay ikukulong ka talaga nila gamit yang panangga nilang contempt. Kaya matatapang yung mga buwaka ng inang yan. Hamunin, yung mga hayop na yan, yung mga kongresista na yan, katulad ni Abante, ni Fernandez, pag wala na kayong immunity, mga hinayupa kayo, di ba? Mga talawan kayo, mga duwag. Tapos ngayon, dahil ginawa
ng mga vloggers, anti-bangag vloggers, ang tamang avenue to file a case against you, Barbers. At meron pa, hindi lang si Barbers ang papailan ng case na yan. Tapos ang sinasabi pa niya, karamihan daw sa nagsampa ng kaso ay mga vlogger nga na inimbitahan, yun nga, doon sa pagdinig sa TRICOM, pero hindi dumating o hindi dumalo. Kaya sabi niya, ni Barbers, ginagamit namin ng mga vloggers ang korte bilang panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon at paninirang puri. Paano namin ginagamit ang korte at panangga? Yan ang fair square na laban. Kung ikaw na julul ka, na alam mo, sigurado ka na may ebidensya kang jutang genemis ka, na kami ay narco, yung sumampas sa'yo na kaso kami ay narco at Pogo-funded vloggers, ipakita mo sa korte. Ako hinahamon ko yung amo mo si Bangag at si Lisa Tanas. Di ba ano ang sinasabi ko? Si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Yan kung hindi totoo ay paninirang puri. Pero bakit takot yung hinayupak na yan na mag-file ng case against me? Which is sinabi nila noong July na makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Dahil, deep fake or fake news or fabricated or, manipulated yung video. Bakit hindi sila mag-file ng case? Presidente yan. Yan si Lisa, kung si Cathy Binag nga, hindi nila ma-file ng case. Diba? About sa paggagamit nila ng pulburon at sa involved nila dito sa pagsingot and everything, kasi alam nila na may matibay na ebidensya. Kasi once na nag-file ng case against kay Cathy, against sa akin, diba yung video na yan na ipinakita ko sa inyo mga kababayan, although na forensic examine na yan, i-examine uli yan ng korte at doon magkakaalaman kung si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan na yung video na yon ay authentic. Kasi magkakaroon both parties, magkakaroon yan ng pagsusuri at mayroong independent, na magsusuri sa video na yan. Takot na takot. Kasi yan paninirang puri yan. Kung hindi yan totoo. Yung sinasabi ko na si Lisa Tanas, si Lisa Marcos, si Teddy Boy Locsin, ang kanyang asawa, ang DFA, ay naggumawa ng fabricated crime at nagsabwatan para tuluyang makidnap nila ang 2 bata mula sa Turkey. At nandyan na ngayon sa Pilipinas at hindi nakakausap ang kanilang ina dahil pinakidnap. Diba? Nakipagsabwatan si Lisa Tanas sa tatay ng mga bata dahil according to distressed mother ay magkasabwat sila sa mga illegal na business. Etong sinasabi ko, defamatory ito kung hindi ito totoo. Kaso takot yung mga buwaka ng inang, even yung si Francis Lloyd Chua, takot siya kasi may mga ebidensya na sa loob ng iPad na magkasabwat sila ni Lisa. The reason why nabigyan ng protection si distressed mother sa Belgium. Kaya nga, abangan niyo po yung busy pa kasi siya So, hindi pa namin ma-release yung video. So, ibig sabihin mga palangga, because we talk about what dito? Fake news, trolls. Okay? Galit na galit itong mga hinayupak na ito, katulad ni Barbers sa amin, kasi sinasabi namin ang katotohanan. Kahit murahin namin ikaw, buha ka ng genemis ka, Barbers, 10 ng pamilya mo na nakikinabang sa pera ng bayan, sa pinapasweldo sa'yo, o kung may mga illegal kang mga transaksyon, buha ka ng ina mo dahil yan ayaw mo marinig, di ba? Karapatan ko yan. Karapatan ko bilang isang tao, yan ang nararamdaman kong puot at galit sa ginagawa mo. Is that libelous? No. Ang mura na buha ka ng ina ay hindi libelous. Dapat kinasuhan na. Kung si Obama nga walang nagawa. Nung binulyawan siya ni Pangulong Duterte, ikaw sino kayo? Putang ina ninyo lahat. Ayaw niyong mamura, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno or magtrabaho kayo ng tama, gawin niyo ang serbisyo publiko, hindi yung minura kayo, papatawag niyo dyan sa TRICOM niyo, tapos ikukulong niyo mga hinayupa kayo. Kung matapang kayo, lumabas kayo dyan, magsuot tayo ng boxing gloves, kahit babae ako, pitikin ko yung mga itlog nyong mga supot. Alright? Tapos ano sinasabi ni Barbers dito? Okay?
Ginagamit ng mga vloggers ang korte para panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ijulul ka. Di ba? Papayag ba ang korte na mga yan magpapagamit? Yung iba dyan, ginagamit, binabayaran ni Lisa Tanas at baka ikaw, may kakilala ka mga judge na pwede mong bayaran and everything. Okay? Tapos sinasabi pa niya palangga, sabi niya, hindi daw siya nagbanggit ng pangalan sa kanyang mga talumpati at mga panayam. Kaya sabi daw niya, kung nag-react ay maaaring indikasyon ito ng kanilang pagkasangkot. Yun ang sabi niya. Ang sabi pa ni Barbers, okay lang sa akin na punahin ang mga palpak o mali sa aming trabaho. Pero pag mumurahin o babastusin nyo na kami ng walang malinaw na dahilan at deliberate na di kukunin ang aming panig sa issue ng inyong pagbablog, isang ibang usapan na yan. Okay, sagutin natin yan. Okay lang sa'yo na punahin ang mga palpak. Tapos, tangina ninyo, ang pinupuna nga namin yung panggigipit ninyo, yung pagkulong nyo kay Colonel Grijaldo, ang pagcontempt nyo dahil sa pagsabi ng Colonel Grijaldo na pulis na nagsisilbi sa bayan na kinausap o kinumbinsi o kinumpluwensyahan siya ni Fernandez at itong ni Abante para magsinungaling sa inyong paghiring dyan na idawit ang mga Duterte. So galit kayo mga jutang ginina ninyo, galit kayo? Pambabastos ba yan? Pambabastos ba ang pagmumura? Ang tawag dyan, outburst, emotion, dahil sa inyong kademonyuhan. Dapat nga hindi lang mura. Kung may bitay nga, dapat jitayin kayong lahat sa kahayupan ninyo. Nasasaktan ka sa mura? Lumayas ka diyang hinayupak ka, Barbers, diyan sa kinauupuan mo at kumakamal ka at ninanam-nam-nam mo ang pera ng bayan simula pagpasok nyo pa lang sa Congress. Ang paglamon nyo ay pera namin. Kasama ako dyan, kahit sa Amerika ako, pera ng taong bayan. Anong sabi mo pa? Sabi pa niya, dapat kunin daw ang panig nila sa issue ng inyong pagbablog. Okay, I challenge you. Kunin yung panig. Katulad ng pag-challenge ko kagabi, o magpa-interview ka sa akin. Hindi kita mumurahin. Buha ka ng inanga, ngayon buburahin kita. O sige, magpa-interview ka. Andyan, Maharlika Network at Proton Mail. Gusto ko malaman ang iyong panig patungkol dito sa pag-file ng case ng mga anti-bangag vloggers. At tatanungin kitang hayop ka, bakit hindi nyo buksan-buksan yung hearing na yang doon sa alitagtag na nahuli na tuniladang pulburon. At tatanungin ko yung panig mong hinayupa ka na bakit yung presidente ninyo na Adictos Benedictos ayaw niyang i-push na magpa-hair follicle. At si Lisa Tanas, i-challenge